Uy, Hi, Ma'am! How are you? Kumusta? Charot! Sumagot ka din finally. Disturbohin ko yung kalahati ng life mo today. Tempasa mo, susok ko. ang dali. Anong ginagawa mo? Kumakain ka? Akala ko diet ka. Ayun, kasi nag-aalmusal ako, napatawag ka. Ay, so of course, na-miss kitang kachika. Ano nga lang? Hawaan ko yung life mo for today's vlog ko. Ng chismisan. Dahil alam ko naman hindi mo porte yung chismis, pero makichismis ako sa'yo. Kasi alam ko marami kang alam sa mundo ng pageantry. So, gusto kong mabahagi mo rin yan sa aming mga chismosa, mga mosang dito sa YouTube channel ko, sa mga karag-karag ko. Ano ang latest? Ang ganda mo for today's video. Naka-filter ka? Hindi. Natural beauty? Sigurado ka? As in? Uy, kung binabasa mo ako. Tarot! Kagigising ko lang yung multi. So wake up like this, eating like this ka? Ganon. Yes, I wake up like this. Luko. Ay, sige na nga. Pagbigyan na lang kita. Total, birthday ko kahapon. Hindi mo lang ako binati. Walang iyak. Ay, happy birthday! I'm sorry kasi busy talaga ako. Alam mo naman ako, busy ako doon sa mga kalalakihan. Tapos may Miss Universe Thailand. Tapos, ayan, may Miss Earth pa. Happy birthday. Gusto mo kantahan kitang happy birthday. Ay, wag na. Maubos yung oras nating dalawa. Magchismisa na lang tayo. Ilang taon Pa-birthday ka? mo sa akin. Okay, go. So, eto. Oy. Go. Oy, anong mo? Anong nararamdaman mo nang nanalo si Bacoor kahapon? Diba ko, or syempre, nagalingan ako sa kanya, sobrang winner. And na-expect ko kasi ang mananalo sila pa-slated. Wrong ka, kasi ako Bacoor talaga. Actually kasi hindi kasi ako nanonood ng Miss Earth. Hindi ko nasubaybayan yung event nila, pero nababasa ko, according sa mga chismos, malakas nga daw tong si Lapas Leyte. So ako naman, trust naman ako sa mga chismosa. Kasi chismosa nga rin. Wrong. So, pero si Bacoor kasi, ako, tulad na sinabi ko yesterday, either Bacoor or Leyte, ang magpe-penetrate yan. Kasi si Bacoor naman, si Joy naman, alam na natin, matalino talaga yan. So, kumukuha lang yan ng magandang timing na, alam mo yun, yung destiny niya na ba to. Kaya lang kasi, medyo lang ako, nag-penetrate kasi si Lapas Leyte from the beginning pa lang. Marami na siyang nakuha ng mga medals. Ayun yung mga nababasa ko. Kaya parang sabi ko, ay, magaling yung laban niya. But in fairness naman kay Joy, na ipanalo niya to ng bonggang-bongga. Hindi rin naman ako nagulat. Hindi naman ako, ay, bakit siya nanalo? Walang ganon. Alam ko na talagang mananalo siya. Nung nag-usap kami ni Jaisel kahapon, sabi ko tinanong ko si Jaisel, ako Bacoor talaga ako. Dahil once narinig ko si Bacoor, nung sa interview na vlog ko, sabi ko, ay, eto, corona na to ng Miss Earth. Kaya nung nanalo, ay, of course, nakatama na naman chismosang si Kuragan. Kaya happy ako mamasam. Teka lang. Good. Ako naman, sinabi ko naman, Lapas or Bacoor. Ay, nako, eto, dahil nanalo nga si Bacoor City. Nako, maglulumpasay na naman yung mga kapitbahay nating mga taga Milky Way. Kasi di ba Philippines, makuda na naman yung ipapadala ng pin sa Miss Earth. Ayun, na-imber na naman sila. Anong magiging reaction nito na magiging na naman si Joy nito? Pulutan na mga, bulliness. Bulliness ba? Yung mga pambubuli na mga fans, sa mga karatig, taga Milky Way at karatig na taga Black Hole nating mga Hindi naman nabago. Actually, hindi naman nabago yan sa mundo ng pageantry, yung mga ganyan. May mga insecurity, may mga Pero kasi, tulad na ng sinabi ko, ngayon sa pageant, hindi lang naman ang pinagbabasihan dito yung galing sa Q&A, hindi lang naman dito pinagbabasihan yung ganda. Kasi di ba, pag maganda ay mananalo yan, ay magaling sa Q&A, mananalo yan. Siguro, mag-prepared ng bongga si Joy na magiging kaakit-akit talaga yung kanyang magiging presentation sa mga judges. At saka, syempre, dapat pag-aralan niyang maigi kung ano yung magiging laro niya sa Miss Earth. Kasi, hindi natin alam yung laro ng ibang candidates. Pero, maganda ang pambato natin at matalino. May guts tayo dyan. Kumbaga, mayroon tayong
may laban masasabi. Nararamdaman ko ang Karen Ibasco 2.0 nito, Mabasam. Sa galing ni Joy, sa kanyang communication skills. I hope so, na sana. Karen Ibasco 2.0. Ay, eto. Tapos na tayo sa Miss Art Philippines. So, yun, nanalo si Bacor. Eto na nga. Pagkaligwak ganor ng ating pambato sa Miss Universal Woman 2025 na naging abuloy or naging pasang-awa ang naging placement ni Umay. Reaction mo dyan, dali. Doon sa top 30, nainis ako. Bakit? Anong ganap? Anong chismis doon sa top 13? Kasi top 12. Ayokong sisihin yung host. Pero kasi parang ang feeling ko, dapat dito pa lang, aga pa lang, sinabi na nila na may top 13, may 2 weeks na magaganap. Hindi yung parang pagka-announce nila, tumika pa sila ng tumika, tapos biglang sasabihin nila na mayroong 2 weeks na magaganap. Kasi kung mapapansin mo doon sa video, nagsisialita na yung mga candidate. Yung kumbaga parang akala nila yun na yun, pero kasi sana sinabi kagad nila, pinasukan kagad, kumbaga in-enteran kagad na 12 plus 1, ganon. Kasi parang nagmukhang pasang-awa naman si Philippines na parang consider natin na sige ipasok natin sa top 13. Medyo naloka ako doon na parang hindi ko alam kung matutuwa ako. Nung una, syempre, di ba, 12, sabi ko, wala si Philippines, nakakaloka. Sabi ko, sana may twist. Ganon kagad yung pumasok sa utak ko. Pero, yung tinawag siya doon sa twist na yon na top 13, to be honest, ang eksaktong naramdaman ko, hindi ako natuwa. Uy, ano daw? Kasi parang, sabi nila Mama Sam, kaya lang daw nakapasok sa top 13 si Philippines kasi nga sa voting. Yun lang daw yung nagpaangat kay Pins kaya nakapasok sa placement. Dahil kung wala daw yung fans voting, lut-lut deal yun daw talaga ang pagka-elto ko yun ng Pins. Yun yung explanation nila. So, any comments about that? Ay, English yun! I think naman, naman si Philippines, nag-penetrate naman siya ng performance niya. Maganda naman yung performance niya sa preliminary competition. Siguro nagkaroon lang talaga ng twist at nilagay nila si Philippines sa last para, alam mo yun, yung excitement nandoon. Yung engagement na inanap nila. Ayun yung nakikita ko. Parang pili ko nag-penetrate siya sa top sa semifinals, tapos they are planning na maging top 13 kasi baka may nag-tie, hindi natin alam. Baka may considerate silang ganon. Tapos i-considerate din natin yung mga ganon. Tapos mamaya para to surprise to Filipino people kasi nga tulad nga ng reaction ko, 'di ba? Parang ay wala si Philippines na ligwak. Pero syempre parang sasaya ka kasi parang nandoon na ay nakapasok. Pero kasi ang impact sa akin, ako to be honest, siguro yung host kasi talaga dapat binilisan nila ng announcement kasi kumuda muna sila ng kumuda. Tapos parang ayun pala biglang meron silang twist. Oo. So parang ako nabagalan ako doon sa proseso ng announcement nila. Dapat doon pagka 12. So, natawag na yung 12, bigla na kagad nila siningit, guys, have a twist. So, 12 plus 1, ganon. Parang tinawag na kagad nila kung sino yung candidates para hindi nagmukhang parang ang dating kasi sa akin, para tayo nagmukhang pasang-awa. Na parang instead na ang happiness mo mag-uumapaw dahil alam mo na lumaban ang Philippines, parang ano to, konsiderasyon, yung mga ganon, ganon yung dating. Kaya ganon yung reaction siguro ng ibang tao na parang kaya lang to pumasok kasi gawa nga ng voting system, yung mga tipong ganon. Pero kung ako naman yung tatanungin mo, based doon sa performance, I think nag-perform naman si, maganda yung performance niya. So eto, isa daw to sa mga dahilan kung bakit naligwak ganon ito nalutlot si Umay natin dahil nga doon sa evening gown. Anyari sa mga designer sa taga-Pins. Dahil kung tutuusin, paglalaban yung mga kandidata natin sa national at local pageant, tapos bunggahan yung mga pag-gown nila, mapawaw system galore ka talaga, as in pasabog talaga. What happened pagdating sa international pageant, Mamasan? Biglang, ayun ba, para bang ang dry, parang yung mga kandidata hindi makapaglakad, tapos hindi bumagay yung design. So, anyari, any comment about this circulation of chismis galore sa pageantry? Charot, ano yung English ko? Sige na, sagot. Okay, so ako para sa akin, syempre, medyo nalungkot ako dyan sa part na yan. Kasi nga, ayun yung lagi ko sinasabi
dapat yun, alam mo sa totoo lang, hindi naman sa nawawalan ako ng tiwala sa mga designer natin. Magagaling yung mga designer natin. And I love the way kung paano talaga sila mag-create. Pero kasi minsan may mga designers, hindi ko naman nilalahat may mga designer kasi na pinipilit nila yung, alam ba, mag-sketch sila. O, pag tinignan mo sa sketch, ito maganda Mm. to. Pero kasi sana, pag-aralan din nila kung bagay ba ang kulay ng girl sa girl. Oo. Kasi 'di ba lumapit kasi yung girl sa kanila para i-design sila ng damit and then they are trust na parang magagawan mo ako ng bonggang-bonggang eksena, yung gano'n. And then lagi ng tandaan sana ng mga designer, this is a competition. So syempre, kung ano yung papadamit mo sa mga girls, natural dapat nakaka-move sila ng maayos. I disagree doon sa sa sinuot ni sa sinuot ni Umay? hindi ko sasabihin pangit. Maganda ang gown. Uy, Pag Mama tinignan Sam. mo maganda yung Mama details. Sam, maganda yung Pero details. Tingnan mo yung hapit sa kanyang katawan. Para siyang tumaba, para siyang juntes. Tapos eto nga, nahirapan siya maganda maglakad. yung gown, maganda yung gown, maganda yung design, pero hindi yun na-penetrate ng maayos ni Jasmine. Tapos, doon, ang alam ko kasi si Jasmine kasi yung nagkita kami dito, hindi siya maputi, hindi siya morena yung kulay niya. Ah, Tapos pinasuot mo ng purple, tapos yung stage, yung alam mo yun, yung hindi ka talagang mag-glow na parang lalabas yung na, aura na natabunan. na Natabunan siya sa gown. oo. Hindi ko alam kung ano yung nasa isip nila, bakit color purple, tapos bakit violet, 'di ba kung tawagin? Lilang, linglang, Lilak, lilang ba? lilak. Lilang? Basta yung color na yun, ano siya parang hindi siya pang pageant color. So, sino ang may kasalanan? Ang organisasyon or ang designer or yung kandidata? Sa tatlong yan, mamili ka lang ng Ano isa. yun? Sino ang may mali? Silang lahat. Isa lang. Isa lang. Mamili ka lang isa. Sino ang mali? Organisasyon, si Umay, or ang designer? Organization ng Pilipinas. Oo, organisasyon ng Pilipinas. I think yung ang mali doon, yung organization ng Philippines. Kasi parang feeling ko, dapat ang mga candidates na nilalaban natin sa international pageant, chine-check nila ng maigi kung ano ba yung mga gagamitin, ito ba ay sapat ba para makapenetrate yung kandidata natin. And then dapat yung planning talaga nila na pag-aaralan nila ng maigi. Hindi yung parang ang feeling nila, ay bagay to, ay maganda to, ay ano to, pero ang tanong, ano ba ang piniprepared ng ibang candidates? Isa tong malaking trabaho kasi para sa akin, sa napapanood ko dito sa Thailand, ayokong ikumpara, pero yung team nila, meron silang plano about ano ba ang ayos na gagawin, ano ba ang ipapasuot na mga damit sa kanya kada lalabas siya. Tapos, ano ba yung mga gagamitin? Ito ba ay mas bongga? Ito ba ay winner? Kung iisipin mo, like example, si Phuket, hindi siya lumalabas hindi siya lumalabas na hindi siya glamorosa. Lagi siyang glamorosa. Yan And ang wala then, sa Pinas, di ba? dahil yung team, pinag-aaralan ng maigi. So, hindi ko alam kung ayokong manisi, pero ang alam ko lang dito, hindi talaga tayo magba-back to back from the beginning pa lang. Wala talagang back to back. Mahirap ang back to back, guys. Swerte natin, nakuha na natin yung corona nung nakaraang taon. And then, bonus na lang yan. Magpasalamat na nga lang tayong lahat dahil nakapasok tayo sa top 13. Di ba? So, kaysa naman sa El Tocuyo ng bonggang-bongga. And then doon naman sa mga gown, kasi yung planning nila, hindi naman natin sila mabiblame kasi ang feeling nila, yun nga ay maganda, ayun ay bongga, ayun ay pasabog. So, ginawa nila yung best nila. Pero ayun yung sinasabi, I did my best, but my best is not enough. Kantahin mo daw, Mama Sam. Joey tayo. I did my best, but my best is not enough. Oh, ganon! Ay, ito pa isang chismis na i-share ko sa inyo. Kasi hindi ka chismo sa very kay demure na vlogger sa pageant. Demure ka. So, haluan ko ng kademonyuhan yung mo ngayon. So, eto yung chika nila. Ay, gusto ko yan. Matagal na akong tigang. Bigaon ko lang. So, eto nga, isang chika na i-share ko sa iyo.
Isa daw sa mga dahilan kung bakit natalo itong si Umay. Nako, ito na, kinunik na nila sa nangyari kay Rachel Gupta at kay CG. Hindi, kaya daw hindi nagwagi or walang back-to-back ang Pilipinas at lot-lot sa highest placement kasi nga ayaw daw pumayag ng taga-India na magka-placement ng high ang Pilipinas or magka-back-to-back kasi nga inagaw daw ng pins ang koronan ni Rachel sa Miss Grand. So ito daw yung ganti ng isang api ng taga-India. Di ba? Grabe yung mga tsure na mga chismosa. Any reaction dahil nga host country ang India sa Miss Universal Woman 2025. May katotohanan kaya ito, Mama Sam? Comment, dali. Guni-guni lang ninyo yun. Hindi ko lubos maisip kung bakit kinunik nila yung nangyari kay Gupta at sa laban ni Umay. Ang layo. From Miss Grand to Miss Universal Woman. Kasi kung hindi lang daw sa India ginanap, siguro daw magka-highest placement ang PIS. But sad to say, India is the host country for this year, Miss Universal Woman 2025. So, parang feeling ko, yung mga taong to naghahanap na lang ng dahilan kung paano naghahanap sa pero guys, wag ganun yung mindset natin kasi syempre parang ang pangit naman tignan. And I think ang India, hindi ko iniisip. Hindi naman lahat ng tao sa India ay bitter sa Philippines. Huwag tayong pilin. So kasi sa kanila marami silang magagandang Kasi sa kanila mga talagang hindi pa sila makamove on sa nangyari. Kaya itong naging laban ni Umay, kinunik talaga nila sa... How do you know hindi pa sila nakaka-move on? Kumbaga parang sana ang atin, sa kampo siguro ni Rachel Gupta, pero hindi buong India na hindi makamove on sa sitwasyon. Hello. Kaya yun yung nila, effect nila, na-trigger galore. Siguro para sa akin, naiintindihan ko yung mga chismosa, yun yung pananaw ninyo sa buhay ninyo. Pero wag ganun. Medyo laki-lakihan din natin minsan yung mga natin, pananaw natin. Kasi kasi parang unfair naman dun sa India na sasabihin natin, ako hindi kasi parang guys, ganito na lang hindi naman nanalo ang India sa Universal Woman, top 13 lang din sila. At naligwak sila sa top 5. So, bakit mo sasabihin na ganun? So, yun nga yung mga babasher ni CJ, di ba? Talagang inincest nila yung kay Rachel at kay CJ sa ngayong laban ni Umay. So, magiging reaction ko naman, Mama Sam, sa pagkaligwak ganon sa highest placement ng pins sa Miss Universal Woman 2025, wala akong masasabing cooking show kasi hanggang doon lang talaga yung kapalaran ni Umay. So siguro may ibang pageant na siya. Nagsisihin natin dito yung kumbaga yung preparasyon nila hindi enough para makarating hanggang sa dulo, di ba? Lagi ko naman sinabi yan sana, kaya nga di ba, lagi ako na sana ang styling ni Atisa, bongga, kasi kahit sabihin pa natin si Atisa ay magaling, pero kung halimbawa lang to, yung makakalaban niya, well-prepared sa kanya ng bonggong-bongga, kaya nga meron silang panahon na mag-prepared sa maiksing panahon, mag-prepared sila ng todo-todo para mapaghandaan nila at mapagplanuhan nila kung ano yung mga gagamitin nila doon. And then, ito yung piniresent ni Jasmine Omay, you have to be respect and be happy doon sa ipiniresent nila. Hindi na rin naman natin kailangan, kasi kulang ka sa ganito, ay kulang ka sa ganyan, ay laki nung balakang mo, ay may padding ka, ay ganito. Parang lahat na lang sinilip natin. That is, strategy game nila yun So, yung strategy game nila, wala naman tayong ambag doon. May mga ambag ba tayo doon? Puro lang naman tayo kuda. Pero wala naman tayong scenario sa kanila na Kaya nga, di ba, lagi ko sinasabi sa vlogs ko na sana as long as possible yung mga girls, kasi yan, katulad niya, si Joy, lalaban sa Miss Earth. Magaling si Joy, matalino. Pag natalo, sasabihin cooking show. So, kailangan niyang paghandaan yung lahat ng aspeto ng pageant para matawag na tinatawag na total package at siya ang mapili. And then be happy sa mga nanalo. Kakapanalo lang natin nung last year. Gusto ninyo. Ako nga, expected ko nga sa kanya papalo sa top 5 Pero hindi naman siya nakarating sa top 5. Wala na akong magagawa doon. Ano yung masasabi mo,
na Latina era this year sa Miss Universal Woman kasi halos Latina yung nakapasok. Ang isang taga-Europe lang yata nakapasok, 'di ba? Kasi nagwagi ngayon si Puerto Rico. So, ang ano daw ngayon, Universal. sa Universal Woman, puro daw Latina yung pinili, wala daw pinasok na mga Asian. So, any comments about that? Sa top 5, sa top Yes, 5. yes, sa top 5. Sila yung nag-penetrate. From the beginning pa lang, di ba, sinasabi ko rin naman, ako mukhang malakas ang mga Latinas dito. Ang estimate ko nga mananalo si Peru o kaya si Puerto Rico. Pero, nalaglag din si Venezuela, di ba? Nakalimutan ko yung check. Basta, hindi kasi ako nakatutok sa pageant na yan. So, yung mga ano na lang talaga, pinaka-highlights. Yung tinang ko sino yung winner, kung sino yung nalaglag. So, happy ako nga sa Puerto Rico. Kasi ang ganda rin naman ng Puerto Rico. Anyway, so ako, happy naman ako doon sa nanalo. Tulad yun na sinabi ko guys, kakapanalo lang natin nung nakaraang taon. Bonus na lang kung makakarating tayo sa top 5 at magiging runners-up si Philippines. Pero yung ginawa ni Philippines yesterday, dapat maging happy na tayo doon. At kung may kulang man, learn sa next time, di ba? Na dapat mas pagandaan nila, mas pupukan nila katulad na ano ba yung nakikita natin problema ngayon? I think yung evening gown. So sana maging learn to sa lahat ng lumalaban na sana pag-igihan nila ang mas maganda pa nga yung gown ni nila Paz, Latex. So, thank you, Mama Sam. So, na-stress yung buhay mo ngayon sa aking pagiging chismosa. At least, may idea ka ngayon sa mga chikahan. Kung ano yung mga pinaglalaban ng mga himutok na mga beauty pageant lovers. At, I'm so happy and so thankful sa iyo na binigyan mo ako ng oras sa kalahating buhay mo na mag-share ng thoughts mo about dito sa nga nangyayari sa mundo ng pageant. Sana magka-chicksmisan pa ulit tayo pag hindi tayo parehong busy dalawa. Thank you so much, Mama Sam. Tawag ka lang. Okay. Mag-bye-bye ka naman. Oy. Okay. Ang ganda-ganda mo today, promise. Maraming salamat guys sa inyong lahat. I hope na sana mas gustuhan ninyo yung chikahan namin ni Kuragan. Nagulat ako Wala na akong Anyway, so good luck Guragan sa yung channel. Nakikita ko naman na talaga more chismis ka talaga. Grabe. Yan talaga yung pangkabuhayan. Sa talaga mo ang pageant. Wala na akong signal, Mama Sam. Pilit-pilit na. Okay, God Diyos. Please guys, subscribe Mama Sam Vlog and Sam Brosas. Follow nyo din siya sa kanya mga social media account. Malandi yan. Sige lang guys. So, Bye-bye. Adios. Bye-bye, Mama Sam. Bye-bye. Love. Bye-bye.